nawalan po siya ng, gamitin natin salitang gana sa lahat ng bagay. Nawalan ho siya ng interest, nawalan na siya ng magandang pananaw sa buhay. Hindi na ho naging mabuti para sa kanyang ginagawa. Halimbawa, dati-dati ay kayo aktibo, ngayon hindi na. Dati-dati kayo ay masigasig, ngayon ay malamyanan. Para yung pelikula at teleserye ng isang asawa ay nanlalamig sa kanyang kabiyak. May palabas pa ngayon na gano'n. Yung dalawang Mrs. Rian, ano ba yan? Katatapos lang ng legal wife. Pag naglalamig, may dahilan. Pag walang interest, mayroong rason. Kung magkaminsan maging sa paglilingkod natin, tayo ay matamlay. Tayo ay nanlalamig. Kaya kahit paglinggo ay gumagawa tayo ng iba't ibang mga aktibidades na ating gagawin dahil ayaw natin pumunta na sa simbahan. Maaring nawala na kayo ng interest na kumanta. Maaring nawala na ang inyong enthusiasm sa mga paglilingkod. Dumarating po tayo dyan. Kami mga manggagawa, dumarating din kami sa panahon na kami ay ng pinaghihinaan ng kalooban. Lalo na kung kami ho ay binabatikos, at kami ho ay sa kabila ng aming ginagawa ay marami pa hong nasasabi ang miyembro. Nawawalan po kami ng lakas. Natural po yan. Sa anumang gawain, sa anumang mga plano sa buhay, nagaganap ang lahat ng ito. Pero sapagkat tayo ho ay mayroong kakayanan, huwag mo nating sabihin na hindi na pwedeng bumalik yung dating init. Huwag mo nating sabihin na hindi na pwedeng bumalik yung dating pagtingin. Huwag po ninyong sasabihin na hindi na po pwede pang bumalik ang inyong kagalakan sa inyong mga ginagawa, sa inyong relasyon, sa inyong tahanan, sa iglesia, ano pa man yan, kapatid, po pwede pong bumalik ang dati na init ng inyong pong kagalakan. Ngayon, ano ang gagawin natin para babalik ito? Just recently, meron pong lumapit sa akin na problema sa kanyang mga anak sapagkat isa sa kanyang mga anak ay on the rocks ang kanilang relationship. Nag-a-abroad yung asawang lalaki na iiwan sa Pilipinas si babae. Ngayon, hindi na umuwi si lalaki sa kanyang asawa. At nanlamig na. Ngayon, babalik pa ba yun? Maaari. Kung may gagawin tayo. Manunumbalik lahat yan, kapatid. Kung meron po tayong gagawin. Kaya kung wala kayong gagawin, huwag niyong asahan na babalik. Pero anong ituturo sa atin ngayong umaga ng aralin na ito? Tingnan po natin. May mga propeta ayon sa ating talata na lumapit kay Eliseo, kay Elias. At ang sabi, yung mga bahay namin maliliit na. Kailangan namin ng magpatayo ng mas malaki. So, kailangan namin ng materyales. Kaya pahintulutan mo kami na pumunta doon sa kakahuyan at kami puputol ng mga kahoy para maidagdag namin sa aming bahay. Magtatayo kami ng mas maganda. At si Eliseo naman ay pumayag. At sila ay pupunta doon sa kakahuyan. Yung iba ay malapit doon sa tinatawag nating mayroong sapa. At ngayon, ganito ang nangyari. Mayroong nagpuputol na ang gamit mo ay hindi tabak, kundi palakol. Nakakita na ho ba kayo ng palakol? Alam ba ninyo kung anong palakol? Itak. Parang itak. Ilang bagay yung pagtanong ninyo eh. Ano ba yun? Yung pagtanong ninyo, naiintindihan nyo pero hindi talaga. Ano? Para lang masabi na naiintindihan. Ganyan ang Pinoy eh. Pero hindi niya alam. Ngayon, may mga tumatanong naman na talaga
talagang naiintindihan. Alam niyo yung palakol. Nakakita na kayo ng palakol. Sino na ho dito ang gumamit ng palakol? May pinalakol na ho ba kayo? Wala pa naman. Siguro kahoy. Alam niyo yung palakol, ano? Flat siya na meron siyang talim. Mabigat mo yan, ginagamit ng araw pag nagsisibak. Di ba? Yung iba sa inyo na nanigbihan para lang makuha ang matamis na oo ng inyong kabyak. Di ba? Gumamit pa kayo ng palakol ng araw? Hindi kayo? Ay, wala na. Ang ginamit ninyo ay iba na kotse. Para makapunta kayo. Ngayon, yung palakol, habang hindi kanyang itinataga, mga kapatid, naputol. No? Bakit kaya naputol? Sapagkat yung kanyang palakol, walang talim. Nawala ang talim. Naubos ang talim. At dahil sa kanyang kapapalong ganyan, kapatid, hindi naman bumabaon, hindi naman napuputol ng mabuti. Ano nangyari doon sa tinatawag nating palakol? Yung pinakaulo ng kanyang palakol. Naputol, tumilansik. At nang tumilansik, ay pumunta po sa may tubig. Sa tingin niyo lulutang yung palakol na gawa sa bakal? Malabo. Kaya yung istorya, ang mga propetang ito, ay lumapit kay Eliseo. Sabi, Eliseo, ano gagawin namin? Ang sabi po ni Eliseo, saan ba nahulog? At ang sabi ng mga propeta, dito nahulog. At ang wika po ni propetang Eliseo, kumuha ka ng patpat. At itapat mo doon sa tubig. At nung kanyang itinapat sa tubig, mga kapatid, kanyang nasumpungan yung kanyang panakol. At kanya itong kinuha. Ngayon kapatid, if you have lost your enthusiasm in life, you have lost your interest in your work, you have lost your interest in loving your family, if you have lost your interest in doing something for the Lord, if you have lost your interest in coming to church and to serve the Lord in various ministries like the choir and many others, if you have lost your interest in doing something for the Lord, for His kingdom's sake, kapatid, ang mensahe ngayon is telling you, you can get back. And God will teach you how to do it. This story is a good example, or I would say ito po ay guide para kayo'y makabalik. Una, para po mapabalik ninyo yung inyong kagagapan dahil nawala yung talim, you lost the cutting edge of your life. Ano po yung cutting edge? Yun po yung talim. You can return back to your cutting edge. Pwede mo kayong bumalik. You can sharpen it again. Paano natin gagawin yun? Ang unang turo po, batay dito sa istorya, you have to determine where and when you lost your cutting edge. Kailangan alamin ninyo kailan nawala, saan nawala yung talim ng inyong palakol. Kailan ba nawala yung interest ninyo? Saan ba nawala? Halimbawa, nawala yung interest kong kumanta noong ang pagkain na lamang ay puro munggo. Saan nawala yung interest mo, yung cutting edge, yung desire na yan? Doon sa ganitong lugar. You have to determine in church. Alamin mo saan at papaano. Hindi ka po pwedeng babalik hanggat hindi mo nalalaman saan at papaano. Kaya ang tanong ni Eliseo, doon sa nawalan ng kanyang palakol, tanong, saan ba nahulog? Bakit ba nahulog? And right away, this prophet retorted by saying, in the water.